Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Samuel Maravilla at shoutout kay Ace Manalo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ngumiti si Aaron, 30% na puwersa. 30% force. Nang marinig ito, nagulat si Shijun sa kanyang mukha, at sa sumunod na segundo, bigla siyang umungol sa Aaron. Aaron, pinagyayabang mo ba ako dito? 30% kapangyarihan. Tingin mo tanga ako. Si Aaron ay ngumiti ng walang malasakit. Naniniwala ka ba o hindi, o subukan ito? Subukan mo. Natatakot ako na hindi ka magtatagumpay. Galit na umungol si Shijun, at pagkatapos ay namuo ang itim na gas sa pagitan ng kanyang katawan. Biglang nagbago ang kulay ng langit, nakatago ang Star River, at ang mga layer ng itim na ulap ay direktang dumaloy mula sa lahat ng direksyon. Nang malapit nang magbuka ang bukang liwayway, natatakpan na ito ng itim na ulap. Sa pagitan ng langit at lupa, parang pagbaliktad ng oras at kalawakan, pabalik sa pinakamadilim na sandali sa kalagitnaan ng gabi. Dagandong. Sa isang makapal na dagandong na umalangaw-ngaw sa langit at lupa, ang itim na gas ni Shijun ay naging mas makapal. Sa makapal na itim na gas, biglang tumalon ang isang malaking ulo ng lalaki at umungal habang nasa likod niya ang bibig. Ang momentum ay kasing tirik ng jablo ng Mount Tai. Halika, Aaron. Naging mabangis din si Shijun. Ang kanyang mga mata ay namumula sa dugo at puno ng uhaw sa dugo at galit. Nanliit ang mga mata ni Aaron, at ang kanyang itim na gintong chi ay umaalingaw-ngaw din. Hindi siya nang ahas na maging pabaya, dahil alam niya na halatang sinubukan ni Shijun ang lahat para pumatay. Sumayaw ang mga demonyo. Dagandong. Nang umungal ang malaking ulo sa galit na boses ni Shijun, bigla din itong ibinuka ang kanyang bibig at umungol ng mabangis. Ang mga itim na ulap sa kalangitan ay pinindot pababa mula sa lahat ng panig at direktang konektado sa itim na gas na lumulubog sa lupa, na bumubuo ng hindi mabilang na malalaking itim na haligi na konektado sa langit at lupa ng pag-iwas sa Buddha. Pagkatapos, mabilis na tumama sa Aaron ang mga itim na haliging iyon. Sila ay kasing bilis at lakas ng 100 haligi ng buhawi. Sa itaas ng lupa, kung saan dumadaan ang itim na haligi, ang lahat ay umiiral, at ang mga bahay, kalye, at maging ang lahat ay ganap na pulbos sa ilalim ng itim na haligi. Ito, grabe, sa lumang templo, ang mga taong naruroon ay nagsumikap na suportahan ang malaking hadlang, ngunit si Rao ay ganoon. Ang napakalakas na hangin at alon ay ginagawang gulo pa rin ang lugar. Ang mga sundalong may mababang cultivation ay pinabaligtad, at ang mga taong may mas mataas na cultivation ay nangangailangan ng ilang mga gusali upang bahagya na tumayo. At ito ay batay pa rin sa katotohanan na ang itim na haligi ay hindi umaatake sa panig na ito mula simula hanggang wakas, ngunit lumilipas ng ilang metro ang layo. Pambihira talaga ang kapangyarihan ng Devil Saint. Dati, feeling ko, may maliit na gap sa pagitan ko at ng Devil Saint. Maa-achieve ko ito after repair him for more than 100 years. Pero ngayon parang natatakot ako na ako lang ang nagmamasid sa langit. Ang kapangyarihan ni Child Ye ay direktang nagpakita sa akin ng pagkakaiba sa pagitan ko at ng Diablo na Santo. Ang Bigfoot Master ay walang pagpipilian kundi ang mapait na iling ang kanyang ulo. Nakatingin kay Shijun na nababalot ng itim na hangin sa kalangitan, ang kanyang mga mata ay puno ng 5 lasa. Uso talaga ang pagsira sa langit at lupa. Sa sobrang suntok, not to mention 1 me, kahit 10 ako ay masisira sa paglipat na ito. After living for thousands of years, today is the first time I've seen napakaganda at kakilakilabot na stunt sa buhay ko. Talagang bagay ang pagsasayaw ng mga demonyo. Para talaga itong pagsasayaw ng mga demonyo. Wala akong narinig na ganoong kabangas na killing move.
May sinabi ang malaking paa na guro, at ang tatlo pang Panginoon ay isa-isang tumango, gaya ng pagdurog ng bawang, at sunod-sunod na bumantong hininga, kumunat ang noo ni Chingji at tinitigan ang sitwasyon ng labanan sa itaas, bagamat kalmado siya, talagang nag-aalala siya tungkol sa Aaron, katulad nito, bilang isang supermaster, natural na mas marami siyang nakikita mula sa malayo kaysa sa iba tulad ng apat na master. Alam din niya kung gaano kakilakilabot at kalakas ang malaking hakbang ni Ye Shijun para sirain ang langit at lupa, ngunit dahil alam niya ang kapangyarihan ng hakbang na ito kaya naiintindihan niya kung gaano kadelikado ang sitwasyon ni Aaron sa kanyang puso, bagamat ngayon lang niya naranasan ang kapangyarihan ng Aaron, hinding-hindi iisipin ni Chingji na magiging ganito ang hitsura ni Ye Shijun, na mukhang parehong bata. Sa oras na ito, Aaron, nakaharap sa itim na buhawi mula sa lahat ng direksyon, ang kanyang buong kilay ay kulubat na sa sukdulen, at ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Boom, biglang sumabog ang Aaron's chi. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Ang liwanag ng itim na ginto ay direktang sumabog mula sa katawan ni Aaron na parang pinasabog ng kung sino. Nang maglaon, isang malaking gininto ang figure ang lumawak sa likod ng Aaron. Sa ibabaw ng kanyang ulo, isang black magic dragon din ang umungal sa kalangitan, na sinamahan ng dagandong ng apat na makalangit na hayop. Sa oras na ito, sikat din ang Aaron. Mahabang puting buhok, dugong mag-aaral, itim na ginto sa paligid, huwan tulad ng Diyos. Halika, lumaban ka, sa dagandong ng galit, at halos kasabay, 12 ng mga itim na haligi ang bigla at ganap na lumapit sa Aaron mula sa lahat ng direksyon. Habang galit na umaatake sa Rolyo, sila ay lumapit sa isa't isa at hinihigop ang isa't isa, na bumubuo ng isang malaking haligi ng roll na may diameter na higit sa 10 metro ang haba. Mabilis itong umiikot, na nagtutulak ng malakas na presyon at pag-ikot. Tulad ng isang napakalakas na buhawi, anumang bagay dito ay tiyak na mawawasak nito. Sa itim na hanay, snap, poo, sa pagsabog ng tunog ng pagpunit, ang mga damit ni Aaron ay agad na naging mga piraso ng tela at inalis ng puwersang gamulong, at ang kanyang malalakas na kalamnan ay nagsimulang mabali sa proseso ng paghila. Una ang balat, pagkatapos ay ang karne. Mayroong 10,000 mabangis na hayop na pinupunit ang laman ni Aaron habang nakabuka ang kanilang mga ngipin sa dugo. Lumalaban sa matinding sakit, biglang hinikayat ni Aaron ang kanyang lakas. Buzz! Direktang lumilitaw ang Frost Jade Armor. Wow! Sumunod ang walang kamatayang itim na baluti. Dalawang pinakamataas na depensa ang nagpoprotekta sa Panginoon sa takdang panahon, at ang mga totem ng apat na banal na hayop ay biglang lumitaw sa katawan. Bang! Ang gininto ang katawan ay tumataas din, na nakabalot sa gininto ang kulay ng Aaron. Sa itim at malaking buhawi na ito ay tulad ng hindi matinag na haring Ming, na patuloy na nakatayo. Munting itim na stick, boom! Binalot muli ng isang itim na streamer ang walang kamatayang itim na baluti, upang ang walang kamatayang itim na baluti sa oras na ito ay parang isang pares ng itim na baluti, at ang mabangis na itim na gas ay nagsimulang bumagal sa paligid ng baluti. Isang malakas na masamang espiritu. Halos sabay na tumunog ang boses ng Magic Dragon sa utak ni Aaron. Hindi nagsalita si Han Sanchen at hinihigop ang enerhiya sa kanyang katawan na protektahan ang kanyang katawan. Ito ay talagang malakas, napakalakas na ito ay ganap na lumampas sa inaasahan ng Aaron, kaya't kinailangan itong harapin ng Aaron ng buong puso sa oras na ito. Mukhang kamangha-mangha ang lalaki sa labas na kaya niyang talunin ka ng Aaron nang hindi lumalaban. Bulong ng Magic Dragon. Pero hindi ka rin masama. Paano may kukumpara sa iba ang sino mang makakahuli kay Lao Su? Kailangan mong makaalis dito ng mabilis. Hindi sapat na labanan ang itim na halijing ito ng mag-isa, kahit na ang iyong katawan ay abnormal sa punto ng iba. Sumimangot si Aaron, anong ibig mong sabihin? Ang magic pillar ay bumagsak mula sa langit at bumangon mula sa lupa. Ito ang nagtutulak sa magic chi sa pagitan ng langit at lupa. Bagamat kakaunti ang mga tao na may kakayahang himukin ito, kapag ito ay hinihimok, ito ay magiging lubhang makapangyarihan. Hindi ito titigil, dahil nakadepende ito sa pag-ikot ng magic chi sa pagitan ng langit at lupa. Kaya naman, habang mas matagal itong nakulong, mas mahirap itong labanan, kahit ikaw magmadaling lumabas. Gayunpaman,
ang ilang mga bagay ay mas madaling sabihin kaysa gawin. Sa oras na ito, halos maubos ni Aaron ang lahat ng kanyang lakas upang labanan dito. Bagamat ang napakalaking itim na haligi ay walang paraan upang dalhin siya sa ilalim ng gayong mga kalagayan, ang Aaron mismo ay walang kalabisan na lakas. At higit pang kalabisan na mga aksyon. Sa sandaling makapagpahinga ka at nasira ang iyong depensa, haharapin mo ang isang kabuuang pagkawasak, at pagkatapos ay mahuhulog sa isang hindi na mapananawli na lugar. Paano makalusot? Nag-aalalang tanong ni Aaron. Ngumiti ang Magic Dragon, pagkatapos ay nawala at umatras, at walang gumagalaw. Bastos ka. Si Aaron ay nagbigay ng mahinang bulyo at sinabi ang isang bagay na hindi ginawa ng ilan, ang susi ay upang gambalain ang kanyang sarili. Iyon ang distraction. Ang peripheral energy defense ay agad na pinutol ng itim na volume. Kahit na ang Aaron ay may 3 pangunahing depensa sa kanyang katawan, direkta pa rin siyang sinisiraan ng itim na volume. Kung hindi ito naayos sa oras at ang 3 kasanayan sa pagtatanggol ay naruroon, ang Aaron ay talagang nasa isang walang pag-asa na lugar sa oras na ito. Gayunpaman, kung papagalitin at pag-alitan mo, dapat makinig pa rin ang Aaron. Kung sobrang abnormal ng Magic Pillar, talagang walang pinagkaiba ang pananatili dito sa paghahanap ng kamatayan. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang pinakamalakas na panloob na enerhiya ay palaging mauubos, ngunit ang itim na haligi na ito ay hindi kailanman mauubos. Pero gusto kong magmadaling umalis dito. Hindi madali, si Aaron ay sumimangot, at ang buong lalaki ay nahulog sa isang mapait na pag-iisip, naubos ang kanyang pamamaraan, at seryosong nag-isip kung ano ang gagawin. Biglang parang may naisip si Aaron. Storytelling channel sa YouTube. Darling, bigyan mo ako ng favor. Bumulong siya at uminom, iginalaw ang kanyang kamay, at direktang lumitaw ang 5 elemento ng banal na bato. Pagkatapos, pumasok ang Aaron na enerhiya at hinayaan itong umikot ng bahagya upang tulungan siyang pagsamahin ang kanyang depensa. Kasabay nito, pinapatakbo ni Aaron ang lahat ng enerhiya sa kanyang katawan at handang lagpasan ang mga tanikala ng itim na haligi anumang oras. Oo, gusto niyang gamitin ang tulong ng 5 elementong banal na bato para baligtarin ang kasalukuyang sitwasyon. Sa ganoong turnaround, maaaring magkaroon ng pagkakataon ang Aaron na mag-withdraw at maglunsad ng panlabas na epekto. Siyempre, ang panganib na gawin ito ay napakalaki, dahil kapag ang lahat ng puwersa ay nakatuon sa paglusob, ang lahat ng depensa ng Aaron ay mawawalan ng suporta sa isang iglap. Sa oras na iyon, kung gaano katagal ang pagtatanggol ay hindi alam. Sa sandaling mabaygo ang kanilang epekto at bumagsak ang sistema ng depensa, ito rin ang panahon para sa hindi maiiwasang pagkatalo ng Aaron. Ngunit ang kasalukuyang sitwasyon ay nasa harap natin. Ang Aaron ay halos walang ibang pagpipilian. Sa pag-iisip nito, kinagat ni Aaron ang kanyang mga ngipin. Spell it. Sa sumunod na segundo, diretsyong bomb-antong hininga si Han Sang-ki, at swerte, at pagkatapos ay biglang hinikayat ang lahat ng enerhiya, tulad ng isang mahabang dragon, ng direkta at baliw na sprint patungo sa gilid. Sa loob ng itim na haligi, ang hangin ay gamulong na parang 1,000 kutsilyo, na tila pinuputol ang lahat ng mga nilalang. Dumaan ang katawan ni Aaron, tulad ng napakalaking pagkain sa gutom na ghost jungle. Hindi lang nila sinubukang basagin ito ng walang kabuluhan, ngunit hinayla rin nila ito ng walang kabuluhan, na hindi nagbigay daan sa Aaron na sumulong. Kahit na sa oras na ito, naubos ni Aaron ang lahat ng kanyang lakas upang maalis niya ito, ngunit ang epekto ay napakaliit. Bagamat sumusulong ang Aaron, ang bilis ay bumaba ng daan-daang beses. Nang makita na ang radius ay ilang metro lamang ang layo, maliban sa paunang sprint, ang Aaron ay halos lumakad pasulong na parang pagong, sapat na mabagal upang hindi makapagsalita ang mga tao. Gayunpaman, sa oras na ito, ang depensa ng Aaron ay nagsimulang mahati. Kung walang malaking suporta sa enerhiya, ang panlabas na takip ng enerhiya ay halos parang paltos, na direktang tinusok ng sundot. Sa sandaling masira ang panlabas na layer, ang mabangis na talam ng hangin ay mabilis na sumugod sa katawan ni Aaron. Ang maliit na itim na staff, na halos hindi pa natataas ng Aaron sa nakalipas na 3 araw, ay halos nagpumilit sa hindi pagbibilang ng mga segundo, at pagkatapos ay hindi naaalis ang kulay ng binti. Nang ang misteryosong baluti ay kulang sa suporta sa enerhiya, nagsimula rin itong lumabo.
Naramdaman ni Aaron na nagsimulang mapunit muli ang kanyang balat, at nagsimulang mapunit ang kanyang karne. Dumiretso pa sa kanyang buto ang mabangis na hangin ng kutsilyo at marahas na nilalas. Halos himatayan si Aaron sa sakit, at ang kanyang subconscious mind ay patuloy na nagsasabi sa kanya na kailangan niyang maglipat ng enerhiya pabalik para sa pagtatanggol. Kung hindi magtatagal, tuluyan na siyang mahuhulog sa kailaliman ng walang hanggang kapahamakan. Ngunit hindi ito ginawa ng Aaron. Alam niya na kapag sumuko na siya sa paglusot at piniling ipagtanggol, tuluyan na siyang maiipit dito at dahan-daang gumiling hanggang mamatay. Imposibleng maglunsad ng panibagong raid ang sugatang katawan. Nakasakay na siya sa tigre. Sa pag-iisip nito, tiniis ni Aaron ang sakit, inipon muli ang lahat ng kanyang lakas at desperadong sumugod. Sa paligid, nakatingin sa ginintoang at itim na liwanag na sumisilip sa itim na hanay, malamig na ngumiti si Shijun. Natural na alam niya na sinusubukan ng Aaron na makalusot. Siya ay sapat na matalino upang malaman na hindi siya maaaring manatili doon ng matagal. Pero ano, kung matalino ka at hindi mo kailangang mamatay, bakit kailangan mong magsanay ng Taoism? Hindi mo ba itinataas ang iyong katalinuhan? Tanga, sa malamig na ugong at mahinang pagsaway, si Shijun ay puno ng paghamak, sa lupa. Malinaw na nakita ng isang grupo ng mga tao tulad ng 4 na master ang intensyon ni Aaron. Ngunit halatang hindi gaanong mahalaga ang lakas ng Aaron kumpara sa matayog na itim na kolum na ito, wala siyang pagkakataong magmadali, ito ay hindi ibig sabihin. Ngunit ang United Nations ay nakikiramay kay G, na nag-iisip din, pagkatapos, sigurado, pagkatapos ng ilang sandali, ang liwanag sa itim na haligi ay ganap na nawala, nangangahulugan din ito na kahit na ang Aaron ay suportado ng kanyang matibay na kalooban, palaging mahirap tumalon sa harap ng ganap na kapangyarihan, katulad noong tuluyan na niyang pinigilan ng iba. Sa oras na ito, Aaron sa itim na hanay. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!